Kita niyo, may sumisilip doon, oh. Wow! Upset! Welcome. Buhatin mo na nila. Mochi! Clear ba? 1, 2, 3. Tingnan natin, kamusta? Oo, masira yung container. Dito. Okay. Ay, bakit nag-aaway kayo? Magbubukas lang eh. Galing kay Popset. Nakakarton pa! Akala ko yun na eh. Ayan na! Mochi Works. Kalikar, kapitan. Dalawa yan kasi hindi sila pantay actually. Iba yung... May fit na ba to? Hindi pa. Offset sila yan eh, hindi tugma. Kaya ginawa nila ng paraan. Sige na. Yes. Okay mga kamods, nakuha na natin yung makina natin from set. Papaset, salamat. Ayan, ito yung base plate na pinagawa natin. Ngayon, meron tayong nakitang problema. Pero before that, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Popset, dahil sa asikaso mo sa amin sa, saan yan? Locos. La Union. Laon ng baklotan. Hindi. Si Popset is from Ilocos Sur. Pero farmhouse niya kami pinapunta around sa Pilan, or whatsoever. La Union. Sa La Union, ayan. Pops, napakasarap na mga ulam nyo, yung mga niluto nyo doon. The best talaga. Okay. Anyway, ayun, papakita ko lang yung video dito, yung nag-uusap kami nung time na yon. Ayun, sarap talaga magpalitan ng idea kung paano yung gagawin nyo, mga ganyan. Kasi si Popset naman, hindi naman siya inclined to mechanics or yung paggawa ng makina. Tapos siya naman is, ako naman, hindi ko naman alam kung paano gumawa ng mga ganito dahil sa CNC programming. Masabi ko is, walang imposible at lahat is pwedeng pag-aralan, di ba? Ayun, may means siya na gumawa ng CNC. Kung gusto nyo makita yung mga gawa niya, is bisitahin nyo yung page niya. Yun yung Setworks, tama? Setworks. Okay. Ngayon, pakita natin kung ano yung mga ginawa niya. Okay, dalawang plate yung ginawa niya, which is ito yung pang Mio Sporty, then yung pang Raider. Kasi hindi tugma yung tornilyuhan ng Raider sa Mio Sporty. Ayan. Ngayon, ang ginawa niya is 2 base plate para pwedeng ikabit yung sa Raider 150. Ayan, sinabay niya na rin yung paggawa ng rotator natin. CNC lahat yan. Bali, ganito yung tsura niyan. Ayan. May tornilyo mo muna, itong sa una, sa Mio Sporty, then kakapit tong head na to sa pangalawang base plate, which is dito. Ayan. Nung time na yun kasi, wala kaming dalang tools para buklatin o baklasin sana para nakita natin yung hindi naman ganong major issue, pero ito, pakita lang natin. Ito yung lalapagan ng Mio Sporty. Ito. Ngayon, wala siyang sealing dahil naka-usli yung base plate. Diba? Sisingaw dito sa gilid na yan. Dito. Titignan natin. Tapos, siguro, sabihin ko na lang yung sukat and Popset. Bale, ang gagawin natin dito, Popset, is iusog natin ito para mag-seal yung dito na part. Then, ito naman, isusog dyan. Bibigay ko na lang sa iyo yung measurement. Then, lalakyan natin to para sa upper and lower chain guide niya. Kasi kung titignan natin, ayan, meron pa siyang space. Meron pa tayong extra na base gasket dyan? Bale, ganito yan, Popset. Ayan. Ito yung base plate o base gasket ng Mio Sporty. Itong green. Then, ito yung base plate. So, you can see, ayan, bale, magbabawas pa tayo dito. Side na yan. Sukat ng gasket ng Mio Sporty. Ayan, titignan natin sa likod o sa harapan pala. Hirap pala kapag mag-isa yung kamay, no? Ito, Paps, yung latagan niya. Walang lalatagan yung
CNC base plate natin. Dahil nakausli. Eto. Susukatin ko lang to, tapos send ko sa'yo. Then, sa may ano naman, bali, ang gagawin natin. Papantay natin to. Either taper, ang gagawin natin. Tapos yung cut niya is pa ganyan, past slant, siguro. Or, pwede naman natin diretso kasi masyadong makapal naman to. Ito. Lalakyan natin yung tong baba at taas niya. Same thing din sa Raider. Same thing sa Raider. Ayan, Paps. Lakyan pa natin yung sa ibaba part. Kaya sisilipin natin. Ayun. Malaki pa yan, Paps. Bali, parang ganito ang gagawin natin. Siguro. Or tignan mo lang kung ano yung kakabuti. Parang to, tapered. Paslant. Ayan. For now, hindi ko pa sure kung paano ang gagawin natin dito. Pero, ayan, kasama natin magbubuo dito is si Paps Kenneth Paul Esteban, PKB, San Manuel Isabela. Then, sa timing chain, timing guide, ganyan, i-update ko na lang kung paano yung gagawin namin. Then, ano pa? Sa block naman, siguro, paparesleeve muna natin to for bigger application around 74 mm. Pero ang gagawin muna natin is subukan nating simulan sa 63 para ganito kalaki ang sleeve niyan. Pagka nagka-problema yung 63, rebor hanggang umabot tayo sa pinakagusto natin. Pero kapag nakuha natin yung perfect natin sa 63, is sagad na natin ng 74 kung sakali. Diba? 300cc. Tapos, sa plus naman ng segunyal, unsure pa kung ilan. Plus 13? 14. 14? So, sabi? 20. Ayun, please. Bahala na, susukatin na muna namin ni Kenneth. Tapos ito yung ginagawa ni Joel ngayon, yung kay Kiko. Ito yung abangan nyo na susunod. Ano yung pangapiyasa niya? Pakita mo na, Del. Plastic. Nandiyan o. Plastic. CNC. Oh. Pastek, ayan. Plastic. Technology. Fast na technology. Habol daw sa tech to. Plastic to. Ina. Bale, ito yung gagawin nating, abangan nyo na gagawin nating 135. Sniper MX 135 na gagawin nating FI. Ito yung stock na magneto niya. Tapos, magiging ganito. Ito yung sa 150. Susukatin pa natin yan. Tapos, i-update ko isa-isa kung ano yung mga ikakabit. Yan, sabay-sabay na yan ginagawa. Pati yung mismo makina ko. Padala ka na ng budget to. Oko, padala ka daw ng budget. Okay. Ito na rin sa mga motor. Palagi baby loves ko. Oo. Wag, pero bebe, time ka naman kasi Diablo na. Ay, meron pa isang motor, tambak ko. Gago. So, yun muna yung update natin sa Yamazuki 300cc Mio Sporty, Mio Fino, Mio Novo, Sol, Crankcase 2, Raider 150 Black and Head. Basta yun. Basta yun. Ayan muna yung update natin. Then, lahat muna susukatin muna natin para kung gusto nyong gayahin, mapapadali na lang yung trabaho nyo at sa akin na lang yung sakit ng ulo. Ay, nako. Ayaw natin yung bolt-on. Gusto natin yung pinapahirapan natin sarili natin. Gusto natin na challenge. Ayan. 1 year build. 1 year build. Mahal na. Sariling motor to eh. Gusto natin yung kakaiba. Ayan. Na pakita din natin na hindi lang ibang bansa ang kayang-kayang gawin yan, kundi mga Pilipino din, di ba? Mga kapwa Pilipino, kaya din natin to. May nakagawa naman na dito ng ganito, pero yung gusto kong patunayan is kung pwede pang daily at ibang biyahe na gaya ng ginagawa natin. Naku. Yun, i-torture test natin to. Tapos, baka sakali, Nel, baka gamitin mo pa pang Philippine Loop. Oh, pwede. Philippine Loop, Endurance. O, bahala na. Oh, yan ang susubukan natin kung hanggang saan ang tolerance ng Yamazuki. Yan, bahala. So, ngayon, masabi ko, ay sus muna. Pagka natapos natin, ayos! Pakita ko lang yung itsura niya. Kabit muna natin to. Kabit muna natin tong pang Mio Sporty. Pero may bakante doon sa harapan. Bale, mangyari, kabit muna natin tong sa Mio Sporty. Yan. Bale, yung mismong bolt niya sa may block, then sa side ng block.
Bale, maging ganito yung itsura niya. Yan yung tornilyo. Tapos susunod naman natin yung pang Raider naman na. Para makabit natin yung Raider block and head. Niyo yan. Ito yung sa Mio. Tapos ito naman yung sa Raider. Yung ganyan nito. Black niya, espada. Parang espada. Espada. Patingin. Oh. Yan. Safe. Long, pause mga. Video mga ako. Kabit natin to. Video mo lang nagkakabit ko. Ito na, kakabit na natin. Pisti, natakpan ko pa. Okay na? Mm. O, di ba? So, kakabit na natin yung Stud. stud. Imagine mo, ilan na tornilyo nito. Oh. Tapos may cam pa. Anong mm yan? 12 mm? No, 12 mm. Ito lang nanda. Mahaba. Basta ganyan na. Kinam! Bakit? Wala. Walang host, Diablo. Okay na lang.